We'll continue our lesson. We thank you, God, for giving us a time to expand, enhance our talents and skills. Panginoon, dalangin namin ang patuloy mo pong pagnahan sa amin kahit na virtually, magkakalayo man kami, ngunit hindi po limitado from our home ang mga lesson na kailangan namin matutunan para sa ikalalago ng aming mga talents and skills, Panginoon. Bless our brothers and sisters na hindi pa po naka-join at maka-join po sila upang sama-sama kami na matuto ngayong gabi nito, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan upang mas maunawaan namin at madali naming maintindihan ang lahat ng lesson na aming pag-aaralan sa gabing ito. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na ilayo sa anumang distractions, mga unnecessary noise at anumang mga technical errors, Panginoon, upang maging smooth ang amin pong pag-aaral ngayong gabing ito. We thank you in advance for the success of our lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. Muli, paalala po, if you are capable to open your camera, it's okay po. Pero kung hindi, ayos lang po. Okay, now, so we will continue our topic on the music theory. Ang kagandahan ng theory, meron tayong tinatawag na spiral way of learning, wherein pwede nating balikan yung lesson, pero pagbalik natin sa lesson na yon, mas mahirap na siya. Ayan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang topic natin, for example, ay nasa meter na tayo, tapos biglang babalik ulit tayo sa notes, or nasa interval na tayo, tapos babalik ulit tayo sa meter, ganun. It's just fine. Okay? So, magandang gabi po, Kuya Louie, at sa atin pong lahat. Sige, tuloy natin. Pero bago yon, let's just have a review sa lalo na sa may hindi naka-join last time. Let's review on the notes. Ayun. Let me try to open my slides noong previous na discussion natin. Review lang po ito, mabilisan lang. Mga 1 to 2 minutes. Yan. Depende kung gaano ka bilis mahanap yung file. Alright. Music theory. Fundamentals of music. Yan. Sa dami ng file ko, nalilito na ako. Hindi ko alam kung anong ginamit natin last time. Okay. Review lang po ito ha, para makahabol po yung iba. Okay, share screen. Ayun. Admit. Okay, so music theory. Doon tayo sa topic natin na notes. Doon na tayo sa notes. Ayan. Doon sa fundamentals of music notation. Okay. Okay, doon po sa atin pong treble clef. Yan po ang pangalan ng ating mga notes kapag nasa treble clef. Ayun. Para sa hindi naka-attend last time, meron pong binigay na challenge si Pastor Eric sa games, pero wala yatang naka-download. Ewan ko kung nakapag-purchase kayo. No, may premyo sa highest scorer sa atin pong Staff Wars. Ayan. E, F, G, A, B, C, D, E, F. Doon sa lines, E, G, B, D, F. Ang mnemonics natin ay every good boy does fine. Doon naman sa space ay F, A, C, E. Ayan. Next, kapag bass clef naman, ang notes natin for the lines ay G, B, D, F, A or good boy does fine always. And doon naman sa space ay A, C, E, G. Of course, meron pa tayong another lesson dito yung sa ledger line. Kapag bumaba or higher or lower than the staff. Gaya po nito, paano kung yung note ay nasa below the first line? Isipin lang natin yung letter before G. What is the letter before G? That is F. Ayun. Excuse lang po.
Alright, tuloy po natin. And for the space, ACEG. O, ganun din. A. Ano yung letter before A? Yun yung nandito sa line. Ayun o, G. So, before G, F. Yan, and so on. If you are having difficulties or confusions on the notes, sabihan nyo lang po ako. Okay, and doon po sa counting natin, whole note receives 4 counts. Ibig sabihin, we have to hold the note for 4 counts. 1, 2, 3, 4. Yun, 4 counts. Ang notes are symbols for sounds, while rests are symbols for silence. Ayan. I-memorize niyo yung mga symbols. Whole note, parang itlog. Half note, bilog na siya, hollow yung head niya. Then may stem. Quarter note, shaded yung head niya. Eighth note, meron siyang isang hook. 16th note, may dalawang hook. 32nd note, tatlo ang kanyang hook. Dito naman sa rest, ang whole rest parang table, ang half rest parang hat. That's the sound natin. Half, hat. Quarter rest parang kidlat. Eighth rest parang 7. Then 16th rest is dalawa yung kanyang ganon, flag. Okay. Alright, tuloy natin. Time signature, pag-aaralan natin to ngayon. Then, ito yung ating circle of notes or cycle of notes. Yan, na kailangan ninyong i-memorize kasi kakailangan ninyo ito anumang instrument ang ginagamit ninyo. Okay, let's proceed with our lesson for today. Let me open my new slide. Ayan. So, music theory pa rin tayo. At ang ating topic ngayong gabi ay patungkol sa rhythms, meter. Depende kung ilan yung, kung gaano tayo kabilis. Kasi actually, I can finish all the modules within one setting. Pero depende kung gaano ka yung difficulty ng ating pong pag-aaralan. Rhythms and meters. Alright. Let me just check kung may chat ba. Wala naman. Okay. Sige, tuloy tayo. Yan. So, meron tayong tinatawag na simple time signatures. Okay? Itong simple time signatures, we have the 2-4, 3-4, and 4-4. Again, hindi natin siya binabasa na gaya ng isang fraction. Ano po? Hindi siya 2-4, walang TH sa dulo. Ano ba ang simple time signatures? These are characterized by having beats that divide into 2. Pwedeng duple, pwedeng triple, or 4. Mamaya, mas maintindihan natin. So, ang pinaka-basic na time signature natin is the 2-4, 3-4, 4-4, and the 2-2. Hindi na natin babasahin kasi very elementary. Nandiyan na yung definition niya. Yan. Top number is kung ilang kung ilang notes at yung lower number, yung bottom number indicates what kind of note. Pag 2, half note. Pag 4, quarter note. Yan. Pag 8, eighth note. Yan. Self-explanatory po yung mga kapatid. Ito naman, compound time signatures. Okay? Compound signatures. These time signatures have beats that are divided into 3, resulting in a feeling of grouping the beats into sets of 3. Yung mga notes na nandoon sa bar are divided into 3. Ganito, disregard natin yung nandito na definition. Ang simple, para mas madali nating maunawaan, ang simple, gamitin natin yung 2-4, 3-4, 4-4. Repeat after me kahit hindi ko kayo naririnig. Ang simple time signatures ay 2-4, 3-4, 4-4. Ayan. Pagdating sa compound time signature, imumultiply lang natin. Yung upper number, imultiply natin sa 3. Okay? Multiply natin sa 3. So that becomes, yung 2-4, yung 2 naging times 3, naging 6. Yung bottom number naman, i-divide 8 times natin into 2. Wait lang, gawa ako ng slide. Okay, gawa ako ng slide. And let me share another file. Okay, para maintindihan natin. Share ko ito. Itong hindi naka-screenshot. Ay, hindi naka... Ayan, okay, dito tayo. Ayan, nakikita? Ayan. Let's say, for instance, ang time signature natin ay
Alisin natin yung arrow. Dito na lang. Yan. Ang time signature natin ay 2-4. Okay. Yan yung simple. Ano? 2-4. The other one is 3-4. And yung isa ay 4-4. Ayan. Yan yung simple natin. Huwag kayong malito dyan. Very basic na yan. 2-4, 3-4, 4-4. Okay. To make it compound, itong higher number, i-multiply lang natin sa 3. Yan. Dito naman, sa baba, i-multiply natin into 2. Yan, para maging compound meter siya. Yan, compound time signature. So, okay. So, yung 2-4, yung 2 dito naging 6. Yung 4 dito times 2 naging 8. Ayan. Yan na yung isang example ng compound time signature. Naging 6-8. Bakit naging, yung sabi kanina, divided into 3? Kasi di ba yung 1 natin pwedeng ma-divide into 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mag-group yung mga notes into 3 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So the next one, kung mayroon tayong 3 times 3, naging 9. Of course, yung sa lower number ay 8 pa rin. Yung 3 times 3, ay 4 times 3, naging 12. Then, yung lower number, bottom number, 8 pa rin. Ayan. Naging compound meter na siya. Ayan. Simple, 2, 4, 3, 4, 4, 4. Then, compound, 6, 8, 9, 8, and 12, 8. Okay, tuloy natin. Alright, stop share ko lang. Let me present in full screen ulit. Ayan, pasensya na kasi wala tayong workbook. Wala tayong digital blackboard. Ayan, bear with me. Alright. So, dito tayo sa time signature. Number 3, complex or mixed time signatures. Yan na yung mga irregular, ano? Merong 5, 4, 7, 8, 11, 8, 13, 16, 17, at kung ano-ano pa. These are less common and combine elements of both simple and compound time signatures or may have unusual groupings of beats. In context ng atin pong worship music, hindi talaga natin to ginagamit yung mga complex or mixed time signatures. Ginagamit lang siya usually kapag may mga instrumental exhibitions, ganon, special numbers. Pero sa congregational worship natin, congregational music, parang mahirap siyang i-apply, ano? Kasi yung counting irregular. Ayan. So ano na nga ulit ang time signature base sa definition? Yung top number is the number of beats in a measure. In this case, yung 4, 4. And then sa baba naman, what type of note gets 1 beat? In this case, it's a quarter note. Okay. Alright. Get ready. I want you to open your camera kasi meron tayong konting activity. Meron tayong activity. Okay. Ang gagawin natin ay you will investigate the series of notes. Okay, may papakita akong mga notes. Tapos each measure, ibig sabihin ng measure ay yung division, ano? Yung division ng staff. Yan. Mayroong kakaiba dyan or mayroong hindi kasama. So for example, 8 lang po ito, 8, ano? Kunwari, number 1. Kunwari, sa number 1, ang isusulat nyo, kung ang, for example, ang mali ay yung unang measure, ang sagot ninyo is 1, 1. Ganon. 1.1, ganon. Kunwari, sa number 2, ang mali naman ay yung measure number 4, 1.4. Number 2, 2.4, ganon. Yung unang number is the item number and the second number is the number of measure. Gets po ba? Pa-heart react po kung nasundan? Japi po, Pastor. Paulit po. Nag-japi po. Okay, ulitin natin. Okay, what we're gonna do is may ipe-present akong mga notes or picture at i-investigate ninyo. Tignan ninyo kung alin doon yung mali. For example, mayroong 4 na measures. 4 na measures. Number 1,
Merong 4 na measures. Yung mali doon ay yung measure number 1. So, itatype ninyo, ang sagot ninyo is 1.1. Number 2, sa number 2 naman, ang mali naman sa number 2 ay yung number 4 measure. So, ang sagot ninyo ay 2.4. Sa number 3 naman, kung ang mali ay measure number 2, so 3.2. So, the first number na itatype ninyo is yung number ng item. Kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, yung the next number is the number of measure. Okay na po tayo? Mabilis lang po ito. Drill lang po ito. Hindi po mababawasan ang allowance ninyo pag nagkamali kayo. Okay. Sige po. Chat lang po sa chat box. Ano po? Pa-send po sa akin via doon sa chat box kasi pwede kang pumili kung everyone or direct lang sa akin. Okay? Pwede po ba sa inyo? Kasi sa laptop, I think, pwede po yung ganon. Doon sa chat, mapapalitan kung direct sa akin or everyone. Pero kung hindi nyo mahanap yung direct sa akin, okay lang na everyone. Okay, ready? 8 lang po ito, each page. Sige lang po, Kuya Louie, biyahe lang po kayo. It's okay. No problem po. Alright. Okay, sige. Ito na po ang first set, 1 to 4. Ayan. Sabi po dyan, investigate. Look carefully at these bars of notes. In each set, there is one bar that does not agree with the time signature. Find all the incorrect bars and draw a cross through them. Pero syempre sa atin, hindi natin i-draw yung cross, yung sinabi kong instruction. Sige po. 10 seconds. 1 minute. Okay, time's up. Sige. So may mga iba't ibang sagot tayo, ano? May mga iba't ibang sagot tayo. Okay. Tignan natin, i-correct natin. Alright. So 3, 4. Ibig sabihin, unahin natin yung nasa baba. Itong 4 quarter notes, ibig sabihin, each quarter note has 1 beat. So ibig sabihin, 3 quarter notes. Dapat sa isang measure, 3 counts ang pwedeng ilagay. So tignan natin ngayon yung mga notes for each measure. Quarter note, ilan ang bilang niya? 1. Ito, quarter rest, 1 din siya. Quarter note, so 1 plus 1 plus 1, 3. So tama ito. Dito sa pangalawa, meron tayong quarter note and quarter rest, which receives 1 count, 1 count. So 2 lang itong nandito. Therefore, ito yung mali. So ang mali sa first number ay measure number 2. Okay. Alright. Next. Number 2. Sabi dito, 2, 4. Quarter note na ilan? Dalawa. So, dalawang quarter note. So, yung umpisa pa lang, alam natin na mali na kasi pag ang katumbas ng whole note ay 4 na quarter note. So, dito yung mali. Number 2 is 1. So, the rest, 2, 1 plus 1, tapos 1, tapos 1 half and 1 half. Kaya 2. So, ito po yung mali. Next, number 3, 4, 4. Yan. Half note, half rest. Tama ito. Whole note, tama ito. Ito, half note, tsaka quarter rest. 3 lang ang count nito. So, ito yung mali. 3, 3. Number 4.
3, 4. 2, tapos dalawang kalahati. So, 2 plus 1, 3. Tama. 1, 1, 1. Tama. 2, 1. Ito, dotted quarter note. Ang dotted quarter note ay 1 and 1 half. Tapos, 8 note, 1 half. This is 2. So, ang 4, ang sagot ay 4. Okay, next. Next group. Answer ulit. Ready, go. Okay, let's answer. Okay, 2, 4. So, ang sagot dito ay ano? Ano sa tingin ninyo? Who would like to answer? Dalawang quarter note. So, ano ang sagot? Yes po, Sir Ramel. Sir, yung second measure po. Second measure and Yun po yeah, yung tama mali yung po. second measure. Third Tama, measure second po. measure and 3, yung third Third measure. measure. So, dalawa ang mali. Kasi ito, full rest siya. Ito naman, kulang kasi 1 count lang siya. Alright. Next, number 6. The answer is, isa-isayin natin. Ito, tama ito kasi 3 plus 1. Ito, 2 plus 1. So, kulang ito. Ito, 2, 1, 1, 1, 1, 2. So, ito, measure number 2 ang number 6. Alright, number 7, 3, 4. So, ibig sabihin sa isang measure, we should have 3 quarter notes equivalent. So, 1 plus 1 half plus 1 half. 2 counts lang po ito. Ito, 2 plus 1 half plus 1 half equals 3. 1, 1 half, 1 half, 1. Tama, tama. Alright. Number 8, 2, 4. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Saan ang mali? Itong number 8. Kasi kulang siya ng kalahati. Okay. So, ganun lang po kadali ang magbilang ng note. Ngayon, nagtataka siguro kayo bakit paano naging 3 ito. Yan yung next lesson natin, yung mga dotted notes. I intentionally put it before the topic para doon sa mga may idea na ay okay lang, advance. Pero sa mga hindi pa nakakaalam ay ito. I intentionally binigay yung quiz prior sa pag-aaralan natin. Okay. By the way, mayroon tayong assignment ito. Tick the correct time signatures. Ipapa-activity ko sana kaso mahirap yung sagutan kung paano. So, ang gagawin nyo na lang, screenshot ninyo, tapos edit ninyo, lagyan nyo na lang ng mark yung sagot. Send ko na lang mamaya yung file. Alright, dots and ties tayo. We have a whole note which lasts for 4 beats and half. Yes po. Yes po, may tanong po. Hindi ko makita. Naghang na.
Naghang yung aking screen. Hindi ko may stop share. Ano pong nakikita ninyo? Nakikita nyo po ba yung dots and ties? Ay, Okay. clear lang, sir. Alright. Dots and ties. Half note which lasts for 2 beats but we don't have a durational value that lasts 3 beats. So walang note na merong 3 beats. To do so, it requires using a dot or a tie. Ayan. Para ma-extend natin yung value ng note. Ang tie links two notes together to create a new duration. Ties occur between notes of the same pitch. Kapag same note sila, kunwari C at saka C, nalagyan ng curve line, yun yung tinatawag nating tie. Pero kapag magkaibang note, kunwari C tsaka D, nilagyan mo ng curve line, yun yung slur. Yung dot naman, ito, tingnan natin. Ito, tie and slur. Yung tie, they have the same note. Wala ata ako. Signal. Ewan ko kung sa akin yung problema, nawawala ako or kayo. Yeah, let's go back again. Ayaw, hindi ko alam kung anong problema. Yung signal ko ba or nagahang yung sa akin. Wait lang, let me just fix for a while. Sharing screen has stopped. Ganito na nga lang. Hindi ko na nga lang siya Sa akin po ba yung nagahang or sa inyo? Okay. Okay Sige, naman wait po lang dito po. sa amin, Pastor. Wait lang po. Mag-reconnect na lang po ako para sure. Wait lang po. Sige po. Okay, balik po tayo din. Ayan. Ito po ang tie at saka snare. Tie kapag it has the same note. Kung pansin niyo, parehas silang nasa fifth line. Alright. Nasa F sila pareho. Pag slur naman, pag magkaiba ang note from E to D, this is a slur. Okay? Ito naman yung dots. Okay? Pag
merong isang dot, yung value ng note, itong half note na ito, it has 2 counts, tapos merong isang dot, ibig sabihin, yung kalahati ng value ng note, di ba 2 counts siya, yung kalahati ng 2 counts, idadagdag natin. So, naging 2 plus 1, kaya naging 3. Yan. Pwede rin yung 3 counts maging ganito. Isang half note at saka isang quarter note na lagyan ng tie. Ibig sabihin ng tie, tali. Itinali mo, ikinonect mo. Kaya naging 3. Paano naman kapag may dalawang dot? Ang dalawang dot, ibig sabihin, half note, yung unang dot is the value nung kalahati nito, which means 2 plus 1. Tapos yung second dot naman is the value nitong sumunod na dot. So kung 1 ito, dadagdagan natin ng 1 half. So naging 2 plus 1, tapos yung kalahati, plus 1 half. 2 plus 1 plus 1 half. So parang ganito siya. Half note, quarter note, tsaka 8 note, nagkaroon na ng tie. They are connected. Okay? Ibig sabihin naman ng slur, you have to play it with no audible gap between the notes. Ito yung tinatawag nating legato, smoothly connected. So kung sa piano ka tumutugtog, hindi mo iaangat yung finger mo na isa while playing the next note. Iaangat mo lang yung daliri mo kapag napindot mo na yung next na note. Yan po yung ibig sabihin. So ayan, yan lang po ang topic natin for meter, time signature, tie, dot, and slur. Mamaya, bibigyan ko kayo ng konting seat work. Bibigyan ko kayo ng mga series of notes, then you have to count. Bilangin ninyo kung ilan yung total na value ng mga notes. So it includes rests and the dots. Yan. Just give me the total number, pero mamaya po yan. Alright. Dito na tayo sa mas exciting na part. Sa music theory, na kailangan natin sa ating music team. I mean, yung mas madalas na natin magamit sa music team. Okay. Dito tayo sa key signature, scales, and intervals. So, ano na nga ulit yung ating formula for the time, for the scale? Nagpapa-assignment na ako. Maya. Ano na ulit yung ating formula for the scale? Whole, half, whole, half. Whole, half, whole, half. I think mas maganda pag hindi naka full screen para makapag-workbook tayo. Alright. Ayan. Lagay natin dito yung formula ng scale. Try natin itapat. Full. Okay, next is full ulit. Full. Half. Full. 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 Ay, sorry. Kurang. Wala pala to. Full. Full. Half. Full. Full. Half. Okay. Ayan. So, yun yung formula natin for scale. Whole, half, whole, half. So, start tayo from C. From C to D, ang hanapin natin ay whole, kaya nakuha yung D. Review lang ito, nagawa na natin to last time. D, ang hanapin natin ay whole, kaya nakuha yung E, and so on. F, G, A, B, C. Kailangan natin gawin ito kasi preparatory doon sa key signature na topic natin. I hope nasusundan nyo po yung pagkuha ng scale. Naka-highlight yung 5 kasi ito yung tinatawag nating cycle of fifth. Ito yung pag-umpisahan ng bagong scale natin. So start tayo sa G, kaya nakuha yung susunod na scale natin. G, A, B, C, D, E, F sharp,
and G. In-explain ko last time na bakit kailangan cycle of fifth. Kasi mayroong increment doon sa number of sharp. Dito sa C, wala siyang sharp. Pero pag nag-start ka sa cycle of fifth, ang makukuha mong scale ay meron ng isang sharp. Cycle of fifth ulit tayo. G, A, B, C, D. Mag-start tayo sa D. D, E. Tapos yung may sharp na kanina, F sharp. G, A, B, C sharp, and D. Cycle of fifth ulit. Start tayo sa A. Yan. A, B, C sharp, D, E, F sharp, tapos G sharp, and A. Kung may tanong kayo paano nakuha ito, mag-review tayo mamaya. Pero I presume na naalala nyo pa po ito or tag dito, very basic na lang sa inyo. Start mali. E pala to. E, F sharp, G sharp. Nire-rewrite ko kasi kailangan po siya dito sa next na lesson natin. B, C sharp, D sharp, and E. And then finally, last muna to, B. Mag-last muna tayo dito sa key of B. B sharp, E, F sharp, G sharp, A, and B. A sharp yan. Yan. Tandaan natin na itong mga cycle of fifth, ang pinagkuhanan natin para yung following na scale ay merong increment doon sa number of scales. Ngayon, bakit importante ang scale? Kasi connected din siya dito sa key signature. Pag nakuha mo na yung scale natin, C, D, E, F, G, A, B, C, alam mo na yung key signature at yung family or yung chords related to a key. Ano yung chords related to a key? Yan yung tinatawag natin na family chords. Yung family chords daw hindi daw yun yung tamang term. Parang slang terminology lang. Pero ang tamang terminology ay chords related to a key. Yung family chord, it's so common kaya naging applicable na or tanggap na ng masa yung family chords. So paano ang gagawin natin para makuha yung key signature and yung chords related to a key? The first degree is yung tinatawag natin na number 1, capital letter. Number 2, small letter that denotes this is minor. Yan. Roman numeral number 2 na small letter I. Ito naman ay tatlong I which denotes minor pa rin. Then 4, capital which means major. Then ito 5 which means capital which means major. Ito naman minor. Then 7 is small letter din kasi this is the diminished chords, and then root. Okay. Paano i-apply ito? Ibababa lang natin. Tatapatan lang natin. Ibig sabihin yung first degree, lahat ito major. So pag tumutugtog tayo ng kanta na nasa key of C major, yung first note mo dito, C major yan. The next note or the next letter, minor. D minor siya kasi small letter. Number 3, minor ulit yan. 4 is major, 5 is major, 6 is minor, B is diminished. Ang symbol po ng diminished ay yung parang degree Celsius, yung degree symbol. And then C of course is major. So yan lang po yun. Ibababa lang natin, susundan lang natin, then nakuha na natin yung key signature. So of course, yung mga nandito, alam na alam nyo yan, pero the way kung paano natin ituro sa mga disciples natin, itong table na ito ang gagamitin natin para mas madali nilang masundan. So nakita nyo yung continuity ng lesson. Dapat familiar sila sa scale para makuha nila yung key signatures. Yan. Scales, then the key signatures. Alright. Ganyan lang po yan. Ibababa nyo na lang po. G, A minor, B minor, major, major, minor, diminished. Ganyan. Ayan na po yan. Any question or clarification po about sa ating key signature? Madali lang po siya, no? Ngayon, bakit sa kanta?
Kunwari, key of C, bakit mayroong E major? Minsan nakakatugtog tayo ng E major. Wala naman dito sa chords related to a key or sa family chords yung tinatawag. Doon na pumapasok yung tinatawag nating accidentals. Yeah. Accidentals. Hindi talaga siya original na kasama sa family, pero inaampon natin. Inaampon natin yung mga chords galing sa ibang key signature, which creates a different texture at mas maganda, mas rich yung ating tunog. Okay. So kung naintindihan nyo na po yan, let's proceed with our next lesson, which is the interval. So connected po itong lahat ng ito, itong topic na to. Scales, key signatures, and interval. Okay. Marahil medyo nakakalito dahil maraming i-memorize na mga formula, pero pag na-memorize yung mga formula na yon, kahit nakapikit na kayo, alam nyo na kung ano yung mga pipindutin ninyo pag sinabi 11, 13 na mga chords, mga altered chords, pag na-memorize nyo yung formula. So for now, babalikan ulit natin yung ating topic on the interval. Okay? Sa interval ulit tayo, kasi kukumplituhin na natin ngayon yung chords. Doon sa pina-assignment ko po, it's only the major 7. But tonight, pag-aaralan na natin yung lahat ng chords na alam natin. Though chords ay technically unlimited dahil non-stop pwede kang mag-combine ng any chords na gusto mo. So you can create your own chords by combining 2 or 3 chords at the same time. Okay, doon tayo sa interval. Share screen. Okay, so ito yung chords related to Aki natin. Family chords. Yan. Minor, minor, major, major, diminish, minor, diminish. Interval. Ito. At first, medyo nakakalito or mahirap siyang i-memorize. Ang wala dito again is the 0. Number of semitones apart is the 0. It's the perfect unison, the tonic, or the perfect first. Yun yung term natin for the first note of the interval or yung 0 interval. Perfect first, perfect unison, or tonic. Yan. So kailangan nating i-memorize ito. I hope may copy kayo or may access kayo dito sa interval na ito. Kasi dito sa chord, ayan, ito, copy siya now. Chord formula. Ang formula natin for major is the perfect unison or the perfect first, the tonic, major third, and perfect fifth. Sa minor naman, pinalitan lang natin yung nandito sa gitna. That's why it's called minor. Kasi from major third, naging minor third. Okay, tuloy natin. Yung suspended fourth, ito naman ang formula natin. Tonic, perfect fourth, and perfect fifth. Okay. Next chord is the diminish. Tonic, minor third, and A4. Okay, ito yung sasagutan natin. Ayan kung paano i-delete. Ayan. I-delete. Okay. Tonic. Pag C diminish, ang tonic natin is letter C. Kasi yun yung 0, hindi ka lilipat. Minor third. Can somebody, pwedeng pa-unmute muna kayo para mas madali. Hindi ko ma-access kasi yung chat. Minor third. Ilan ang minor third from C? D sharp. D sharp or E flat. Yes, that's correct. How about A4? Ilan yung interval? Ilang semitones kapag A4? Ilan ang semitone pag A4? Sige po, pwede niyong tingnan yung copy ninyo. Ilang interval pag A4 or diminished 5? Augmented fourth or diminished 5 po yan, diminished fifth. Ilan po? Sige po, pan-mute po para marinig natin. Ilang semitones?
6 semitones po mula sa tono. 6 semitones, yes. Kaya F sharp. So F yung sharp. A4 dim 5, tatlo ang pangalan niya. Augmented fourth, diminished fifth, or tritone. Bakit tritone? Kasi from the word tri, tatlo, tone, tatlong full step, tritone. D-diminish. Ang tonic natin ay, of course, it's D. Then, minor third natin ay F. And then, A4 natin, anong A4 natin? It's G sharp. Yan. Komplituhin ko po ha. Habang sinasagutan ko, sunod lang kayo kasi ipapasagot ko yung mga susunod. Hindi itong diminish, but the other types of chords. Okay. Let's try to answer. Samahan nyo lang ako. Okay, so kumplituhin muna natin ito. E. Next, ano yung minor third niya? It's G. Ano yung A4 niya? It's A sharp. Tignan nyo na yung circle of notes nyo dyan. Habang nagsasalita ako, dapat nakikita nyo yung copy ninyo para nabibilang nyo. Okay, F. Then, ano ang minor third ng F? It's G sharp. Ano yung A4 ng F? B. Okay, correct ninyo kung tama ako ha. G, A sharp, C sharp, A, C, D sharp, B diminish, B, D, F. Yan. Yan po yung diminish. Nakuha natin yung perfect first, minor third, A4, dim 5. Again, pag nagturo tayo sa mga estudyante natin, we do not teach itong magkakasama. I mean, hindi natin pinapamemorize na ano yung components ng C diminish, C, D sharp, F sharp. Hindi nila i-memorize ito. Ang i-memorize nila is yung formula. Yan. Kasi pag memorize nila itong mga components, marami yun, times 12. C dim, C sharp dim, D dim. 12 ang i-memorize nila times 3 letters. 12, 24, 36 ang i-memorize nila. Pero pag formula, tatlo lang. Tonic, minor third, tsaka A4. Tuloy natin. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya nating chord. Suspended second or yung tinatawag nating 2. Pag nakikita ninyo yung sa chord, mayroong C2, ganon. C2 or C sus 2. Ayun yung mga nakalagay sa sa chord chart. C2, hindi po ito yung iniinom ha. C2, C sus 2, iba rin po yung add 2. Anong pagkakaiba ng add 2? Makikita natin mamaya. May help doon. Okay, C. Tapos ilan ang M2? It's whole step. So whole step from C, it's D. Tapos yung perfect fifth, G. D, E, A. E, F sharp, full step from E is F sharp, and then B. F suspended, F sus 2, or F2. Minsan kasi mahirap basahin or mahirap bigkasin. Kaya shortcut na lang natin, F2, ganon. Kasi F suspended 2, ang haba-haba, no? Magigitara ka, o keyboard ka, tatanungin nung katabi mo, anong course? F suspended 2. Sinabi mo pa lang F suspended 2, nakalipat na kayo ng chord. Kaya ang ginagawa natin, F2. Pero meron tayong technique para mapabilis yung communication. Yan. Sa ibang topic, pero i-highlight natin yun. Yung tinatawag nating Nashville system, yung number system, which will be explained later on. Okay. F, G, and C. Lampasan na natin yan. Susto, alam nyo na po yan. Next, augmented. Ano naman ang formula ng augmented? Nasa tonic pa rin tayo. So, hindi nawawala yung tonic kasi yung basis natin eh. M3, major third, which has 4 semitones. And then minor 6. Ano yung minor 6? 8 semitones. So, dito sa augmented, C, E, and then G sharp. Yan. So, kung sa keyboard, kung keyboardist kayo, C major, yung last note nyo na G, dagdag nyo lang ng kalahati. Sa gitara naman, kung naka-D, yung naka-shape kayo na, mahirap hindi nyo makikita. Yung naka-shape, yan, yung nasa taas, wala, mahirap, hindi makita na nag-filter yung kamay ko, nagiging avatar ako. Okay, D, F sharp,
Instead of A, pag major, naka-A lang siya. Dagdagan mo lang ng sharp, A sharp. Yan. Sa E, G sharp, at saka B. Imbis na B, maging B sharp siya, so naging C. Yan. Kung papansinin ninyo, may connection ang bawat chord doon sa major. Major ang basis ninyo lagi. Yan. I-compare nyo lagi yung formula natin sa major. Then, mas madali ninyong maunawaan. Okay. Augmented. Flatted fifth. Mayroon palang flatted fifth, ano? Hindi natin ginagamit, pero may chord palang flatted fifth. Anong flatted fifth? From the name itself, yung fifth, anong ginagawa natin? Pina-flat natin. Ayan. So C, E, imbis na G, kasi yun yung major, pina-flat lang natin. Ginagawa natin F sharp. Yan. Yung regular na major natin, D, F sharp, A, imbis na A, ginagawa lang natin, binabawasan ng kalate, naging G sharp. Yan. And so on. Okay, next chord. Ano kaya ang next chord? Duplicate natin tong slide na ito at kayo ang gumawa. Ibibigay ko yung formula. Alright, ang chord natin ay magdagdag tayo ng isang column dito. Format. Paano ba magdagdag ng table? Insert row, insert. Ayun, insert. Doon na tayo sa mga medyo advanced na mga chords. Okay. Tapos na tayo sa major, sa tatlong chord. Bali, kapag di ba, ang definition natin for chord ay two or more notes that are played together. Two or more notes that are played together. Pag dalawa, diad. Pag tatlo, triad. So, tapos na tayo sa triad. Ngayon, yung tetrachord naman or yung apat na note chord. Okay. So, ang hahanapin natin ay major sixth. Yan. Major sixth tayo. Ang formula ng major sixth ay tonic, M3, perfect fifth. So, major lang siya. So, pag nakita nyo na yung formula niya, kasama niya, same siya sa major. Pero may idadagdag lang tayo. Ano yung idadagdag natin? Ano idadagdag? A. Ano yon? Anong interval ng A? Pang ilang semitone yung A? 7, 8, 9. Ano yung pang 9? Anong interval yung pang 9? It's the major 6. Kaya nakuha yung pangalan na major na 6 kasi doon siya kinuha sa major 6. So A. A yung dulo kasi pang 9 siya. Okay, this is the 9 interval. Tama ba? Please correct me if I'm wrong. Baka na-overlook ko. Yan. Ang symbol natin sa major 6, minsan C6, ganyan na lang. Yan. C6 or C major 6, sinusulat nila ng buo yung 6. Diba? Maraming chord, hindi natin nagagamit, pero ito po yung mga pampaganda ng texture sa mga tinutugtog natin. Okay, sagutin ko muna yung iba. D, F sharp, G sharp. Anong sunod? Hindi po G sharp pala ito. A, this is A. Anong sunod? Sa A. So magdagdag lang kayo ng one full step after ng last note or yung fifth. Yan. So, E6, E, G sharp, B, and then C sharp. And so on. Okay, next chord tayo. Tatapos ng major 6 ay minor 7. Yan. Ano naman ang formula ng minor 7? Kunin natin yung formula ng minor. Then, idadagdag natin yung dulo na 7. Ano kaya yung dulo? Major 7 kaya or minor 7? Ano sa tingin ninyo? Minor 7. Minor 7. Alright, minor 7. Yan, yun yung formula. Hindi ko na kukumpletuhin, hindi ko nasasagutan. Kumpletuhin lang natin yung mga
chords natin. Next, major 7. Pag major 7 naman yung chord, pag major 7 naman, yung minor 7 natin dito, gagawin nating major 7. At yung minor third natin dito ay major third. Yan. Ang symbol natin ay sa chord chart, pwedeng C, capital letter 7. Pwede po yan. Or yung iba naman, C, mage, sinasabi ng mage, tapos 7. Or C, tapos triangle. Pag nakita ka ng triangle, major 7 po yan. Yan. Ayan po yung major 7. Ano pa? Yung next chord natin. Meron din palang chord na C minor 7, C minor plus major 7. Oh, ano naman yung C minor plus major 7? Itong M3 na capital letter, papalitan lang natin ng small letter, tapos mariretain yung major 7. Ayun. Okay. So lalampasan natin ito kasi I need to show you something na ibibigay ko sa inyo kung sino ang makaka-perfect or makakasagot ng tanong ko para hindi na kayo mahirapan. Pero saka ko lang to ibibigay kapag nagawa nyo na. Kapag nagawa nyo na yung anong tawag dito? Itong chord natin. Kasi pag binigay ko na ito ngayon, parang anong term ko doon? Hindi na kayo sasagot. Yan. Tatama rin na kayong magbilang. Kasi ibibigay ko na sa inyo eh. Yan. Yung chord formula na tinatawag ito. Family chords, ito ba? Tingnan nga natin kung family chords, yung iba, yung isa. Ito kaya. Alright. Ayun, okay. Tignan nyo po ito. Binili ko po ito kay Pastor Mortera or Montera. Kalimutan niya apelyido niya. Ayan. Instructional piano chord chart. Ano po ito? You will learn how to read chords from basic to 9 chords, extended and superimposed chords. Ano yung extended? Yung may mga 11, 13, etc. etc. Yan. Ano yan? Ay, Montera. Yan. Kuya Pastor J. Montera. Yan. So, yung explanation niya, basic chords. Ano yung basic chords? Oh, C major. Oh, di ba? Ang ganda siya para sa mga beginners. So, una, ang gagawin ninyo, ibigay nyo muna yung formula. Tapos, pag nagawa nila, saka nyo bigyan ng reward. Ito, meron ka ng pagpapractice. Next, minor, or C, add 2. Yan. Ito yung add 2, hindi nawala yung major third. Yung C2 kasi, nawala yung major third. Yan. Add 2, ano ba yung mga chords nandito? Ayan, C sus 2, ayan, or C2. Yan. May explanation na rin siya. C minor, minor chords. Minor add 2, mayroon palang ganon. Diminish, or yung circle, symbol na degree, ganon. C sus 4, C flat 5, C augmented, 6, minor 6, 7th chord naman. 7th or dominant 7th, minor 7th, major 7th, minor plus major 7th, diminished 7th, half diminished 7th, meron pang half diminished. Diminished with major 7th, daming chords, no? Nabilang nyo na ba kung ilan? 9, minor 9, minor plus major 9, major 9, add 9, 11. 11. Minor 11. Minor plus major 11. Major 11. Add 11. 13. 13 chords. Yan. Minor. Minor plus major. Major 13. Add 13. Then DIY chords. Ibig sabihin DIY, pwede ka na magdagdag. Ito yung tinatawag nating altered. From the word altered. Ang daming chords, di ba? Pero ang basic lang naman is major, minor, and some dominant or some 7 chords. Yan. Pero yung hindi natin ginagamit again,
these are the chords na nagbibigay ng texture or flavor sa ating pagtugtog. Hindi tayo makaka-demo kasi wala yung keyboard natin dito. Ayan. Gusto nyo ng copy na to? But of course, ito ay pang ano siya. Ano bang tawag natin doon? Copy for your lectures or pag nagtuturo kayo ng talagang beginner at gusto nyo na makatugtog sila kaagad. But it's more important na malaman nila yung concept o yung theory behind bakit nagawa yung chord na yon. Para kahit wala itong copy na ito, alam nilang tugtugin. So, ang dami. Unlimited siya kung tutuusin. Kasi gaya nito, nagdagdag siya ng minor, dinagdag pa niya yung major 11. Yan. Pwede ka pang slash chord. Iba yung chord mo sa left, iba yung chord mo sa right hand kung pianista ka. Kung gitarista ka naman, magpa-extend ka ng daliri. Hindi kuko magpa-extend ka ng daliri. Magpadagdag ka ng daliri, hindi yung kuko kasi mahirapan kang tumugtog ng mga ganito, maraming notes sa gitara. Alright. Bibigyan ko kayo ng copy nito pero after you comply dito sa ating exercise about sa mga chords. Any questions so far before tayo mag-proceed sa next lesson? Or meron ba kayong idadagdag? Ano yung mga experience ninyo with this extended chords? Ito, totoo po itong nangyari, Hindi ko po personal na experience pero totoong tao po yung nakaranas. Circle of friends ko rin. Yung gitarista daw nila, tumugtog sila one time. Yung gitarista, hindi naman siya tumutugtog talaga. Kumbaga marunong lang. Alam niyo na yung ibig ko sabihin sa marunong lang. Kumbaga hindi kakaumpisa pa lang niya at may mga natutugtog ng mga ibang kanta pero hindi siya yung talagang seasoned musician na. Ngayon, nakasabayan niyang tumugtog yung isang pianista, pero yung pianista na yon seasoned na talaga. Kung ano-ano na yung mga tinutugtugan niyang mga gig, mga events. Therefore, gumagamit na siya ng mga extended chords. Pero hindi sila close. Hindi close yung gitaristang yon tsaka yung pianista. Ngayon, yung gitarista, in-approach niya yung kaibigan niya na kaibigan din ng pianista. Parang middleman nila, common friend nila. Pre, sabi niya, pre, silang naman yung chord niya. Sabi niya. Yun pala, gumagamit ng mga diminished, mga augmented yung pianista. At ang term ng gitarista ay silang. Ibig sabihin, bago sa pandinig niya. Hindi niya alam na yun yung mga advanced chords. Hindi siya makasunod, hindi siya makatugtog following the chords na tinutugtog ng seasoned musician. Ayun. Okay. Sige po, sinong gustong mag-share? Sa guitar, 4 octaves lang po. Ayan. Sa guitar, 4 octaves. Sa piano kasi, pwedeng maging 5, 6, pwede pang mag-extend yon pag ginamitan mo ng octave, octave button. Gumagamit ng diminish. Ayan. May mga chords din na kahit na hindi sumunod yung gitarista, I mean, kahit naka-major siya, tas bigla kang magdi-diminish, maganda yung combination niya. Pero mayroon din talagang chords na dapat parehas kayo nung gitarista. Magiging dissonant. Or kailangan lang natin ibahin yung shape or ibahin yung interval or yung inversion ng chord natin para maganda sa pandinig. Ayun. May gusto ba kayong i-share mga kapatid patungkol dito sa chords? Anong level na ba kayo? Anong chords na yung mga nagagamit ninyo? At ano yung mga chords na ngayon nyo lang nalaman na mayroon palang ganun na chord? So, mayroon pang mga chords na hindi ko pa rin natutugtog. Lalo na yung mga ginagamitan ng mga magic. Yung kailangan mo pang ipastretch yung daliri mo para maabot. Minsan dinadaya ko na lang. Pag hindi ko maabot, nagsusustain na lang ako. Tapos nag-arpeggiate na lang ako. Arpeggio na lang para maabot. Yung pag nanonood kayo ng mga
yung mga Nigerian na mga musicians, ay ang gagaling nila kahit malalayo, ang kapal ang lutong ng mga chords nila. Ayan. So, any questions so far? Bago ko ibigay yung ating assignment. Hindi pa po tayo tapos na, pero ibigay ko lang yung ating assignment. Paano ko ba i-send? Yung assignment po ninyo, i-send ko na lang po dun sa GC yung picture ng I-send ko na po ngayon, baka makalimutan ko. Ito. Ang gagawin po ninyo ay i-download ninyo, then i-edit ninyo sa picture, maglagay lang kayo ng mark. And, balik ako sa isang slide ko kanina. Meron tayong bagong exciting na topic. Marahil sa iba ay first time nilang marinig. Okay. The topic is about this one. Ayan. Ayan. Okay, practice the Kodai counting system. Pa-raise po ng kamay if you are familiar with this term. Sino nakakaalam ng Kodai method or Kodai counting system? Pa-raise po ng kamay? Wala. First time yung marinig, ano? Okay, si Kodai, si Zultan Kodai, siya po ang nag-introduce ng ganitong method. Marami po siyang method. Ang spelling niya ay Kodali, pero pag binasa mo siya, Kodai. Yung pronunciation sa nationality nila, sa language nila. Kodai counting system. Itong Kodai counting system, bawat notes ay mayroong syllables. Kunwari, pag half note, ta. Ayan, ta. Pag half note, tiri. Ayun, mga ganun. Kaya pag kung napanood nyo na si Michael Alba, mayroon siyang nagda-drums siya, takadin, gumaganon siya. Kodai counting system yon. So, hindi ko muna siya introduce sa inyo, mag-advanced reading or advanced research kayo about sa Kodai counting system. Yan. Tapos, bibigyan ko kayo later on ng series of notes, but that's for the next session. Hindi pa siya ipe-present for the next week. Bibigyan ko kayo ng series of notes, then you have to take a video of yourself habang kinakanta yung notes using the Kodai counting system. Binigay ko na ng advance para makapractice kayo, para pag nag-lesson tayo sa next week, ay makasunod na kayo. Yan. Practice the Kodai counting system. Next. Not only the Kodai counting system, but also and sign for solfege. Hand sign for solfege, yung do, re, mi, yan, meron siyang hand sign. Aralin nyo na rin yan. In preparation doon sa oral skills and solfege natin. Pero may introduction kasi siya dito sa music theory ng hand sign and solfege. Para pagdating natin sa next subject, ay hindi na kayo mahirapan. Kodai pa rin po ito Kodai counting system, Kodai hand sign for solfege. Okay. And what else? The Nashville system. Yan. Advanced reading na tayo, advanced research about the Nashville system. And lastly, ay ito, wala kayong ma-search na specific na terminology, pero mayroong pinopropose. Mayroong pinopropose sa internet, makakakuha kayo ng propose na system or method. Okay? Method or system to communicate what key signature you are going to play. Okay. Ano tong method or system to communicate what key signature or going to play? Ibig sabihin, mag-formulate kayo, mag-propose kayo
paano ba to? Ano bang problema natin dito? For example, tumutugtog na kayo, no? Tapos mag-shift kayo sa isang key. Paano nyo ngayon i-communicate sa ibang music team member ninyo na mag-change key kayo at kung anong key signature yung pupuntahan ninyo? Ayun, maraming suggestions kayong makikita. May mga nagbigay na rin ng kanilang mga propositions on this area at meron din akong nakita na pwede kong i-apply sa church. Yan. So pwede kayong mag-formulate. Yan. Example nito, example. Kunwari, nasa key of D kayo. Key of D. Tapos ang pupuntahan ninyo ay key of E flat. Ayan. Pwedeng hand sign, ang sagot dito is pwedeng hand sign na nakabend yung thumb mo. Ibig sabihin nito ay half step up. Pag D to E naman, whole step, yan, naka-open, mga regular na thumbs up. Yan. Pero paano kung hindi magkatabi or hindi malapit yung pupuntahan mong key? Ayan. Yan yung pwede ninyong i-propose. Gawin ninyo explain ninyo, pwedeng Tagalog. Ano yung may step by step? Method. Method talaga siya. Pag sinabi natin method, step by step. Ayan. Bigyan nyo ako ng description ng method na yun. Pwede kayong mag-formulate or pwede kayong gumaya sa mga existing na method na meron sa internet. So itong practice, the Koday counting system, practice lang po yun, no need documentation. Hand sign ay advanced lang po ito, read or research. Read about the hand sign for solfege. Read din po sa ito, write. Practice, read, yung method is write. Ibig sabihin, i-narrate ninyo kung paano gagawin nyo. Fruit rhythm sa mga beginners or tutorial pang bata. Madami po sa YouTube. Yes. Yung fruit rhythm, yung apple, watermelon. Sa fruit rhythm po yun. Diyan din po kinuha yung Koday. Yung fruit method ay kinuha sa Koday system. Kasi ang pinopropose ni Koday, gagawa ka ng rhythm mo na pwedeng sarili mo. Yan po yung idea nung nag-propose ng fruit rhythm system. Sa Koday po nila kinuha yan. Yan po yung ugat niya. May idea na kayo sa Koday. But again, si Koday ay hindi lang siya doon sa rhythm but also sa hand signals at iba pa. Okay. So may tanong po ba? Clarification? Screenshot nyo na po itong assignment ninyo. Okay. Sige, kung wala kayong tanong, let's continue with the interval. At gagamit tayo ng mga ibang site. Medyo technical lang siya kasi nasa notes. So, hindi tayo makaka-adapt kapag hindi tayo familiar sa mga notes. Let me share. Ayan. Ito po, ang page na kinuhanan ko ay si Music Theory, hindi ko alam paano basahin yun. Ayan. Introduction to Intervals. Ayan. Bagaman na-discuss na natin yung interval, pero may mga exercises tayong ibibigay na naka-notate. Nandito sa notation. Gaya nito, hindi natin mabibilang interval kapag hindi natin alam kung anong pangalan ng mga notes. Ayan. Yung. Okay, thank you, Pastor. Yes. Masisend si Pastor Eric ng fruit rhythm for beginners. Ayan. Balik tayo sa interval. By the way, ang interval ay mayroong dalawang klase. Yung tinatawag nating harmonic at saka melodic interval. Melodic, ibig sabihin ng melodic, from the word melody, hindi sila sabay, magkasunod. Pero pag sinabi nating harmony, sabay silang tinugtog. Yan, ito, melodic interval kasi magkasunod. Ito, harmonic kasi sabay sila.
Tignan natin. Let us measure the interval of one note to the other. Siyempre, hindi natin mababasa yan, hindi natin mabibilang kapag di natin alam yung note. So, tignan natin. In reading the notes, tignan natin kung anong clef. Nasa bass clef siya. Therefore, ang pangalan ng mga nasa lines ay good boy does fine always. Ang nasa space naman ay all cows eat grass. So, itong first note natin ay nasa E. E. And then yung next note natin ay D. So, from E to D, ilang semitone yun? Ayun. So, titignan nyo dun sa circle of notes kung ilang semitones from E to D. That is 10. Kasi E to E is 12 semitones. That's its octave. So, ang 10, anong tawag natin sa 10? It's minor 7. Tama? Minor 7? Minor 7 kasi yung 9 is major 6, minor 7. Ayun. So, ang interval natin is minor 7. Next. Ito yung sharp. Pag nakakita kayo ng sharp before the note, ibig sabihin, this is D, this is F sharp. F sharp and C sharp. So, F sharp and C sharp is perfect fifth. Ayun. So, tandaan ninyo, ganito po yung magiging klase ng exam ninyo. Hindi ko sasabihin yung letters, pero naka-notate siya. Nasa note siya. So, papakitaan ko kayo ng note. You have to name the interval. Ito. Meron tayong D sharp at saka A sharp. D sharp and A sharp. Anong interval? Perfect fifth pa rin. Ito, next. E and B. Bilangin natin, ilan ang semitone from E to B? E, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, 6. E to B. Perfect. Kulang ako. 7 pala, 7 kasi F. Hindi ko na mag-get yung F. E, F, 7. So, ano po interval? Anong pangalan ng interval? Perfect fifth pa rin. So, meron tayong tinatawag na thirds. Ibig sabihin, it's in the third interval. Gaya nito, C to E is third. Kasi yung doon sa degree ng scale nila, pang third sila. Doon sa scale. Perfect unison is 1. Doon sa scale natin na C, D, E, F, G, A, B, C, kung each letter ay corresponding to each degree sa scale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C to E is third. Kasi C is the 1, 2, D, E is 3. Medyo nakakalito ba? Thirds. E to, C to E, D to F. Third pa rin yun. Ito, fifth naman. A to E, tsaka B to F. And 7. Basta yung pang ilang degree sila sa scale. Yun yung interval. Dito, hindi siya in-specify kung anong klaseng fifth or kung anong klaseng 7. Diba doon sa 7, meron tayong dalawang klase. Merong minor 7 tsaka major 7. Basta nasa 7th siya. Yung fifth naman, dalawang klase. Perfect fifth at tsaka diminished fifth. Third, minor third tsaka major third. Interval quality, perfect versus major and minor. Intervals such as the unison, perfect, intervals of unison, fourth, fifth, and octave can be classified as perfect but never major or minor. Conversely, the intervals of the second, third, sixth, and seventh can be major or minor but never perfect in quality. Yeah. Merong reason bakit nila tinawag na perfect. Meron din explanation yung isang sikat ngayon na musician. Kahit na hindi niya alam, hindi siya gumagamit ng keyboard, alam niya kung anong tunog yun, may perfect pitch siya. Yeah. Perfect kasi maganda pag tinugtog mo yan, magkasama, walang dissonance. While yung ibang mga interval natin like major and minor, hindi siya kasing linis. Hindi ko alam paano explain.
Hindi siya kasing smooth ng texture doon sa sound ng perfect natin. Perfect fourth and perfect fifth and the octaves. So mas maiintindihan nyo na itong interval kapag tinignan nyo yung unang lesson natin na circle of notes and yung pangalan ng bawat interval. Ayan. Basahin nyo na lang po. Ngayon, ang magiging problema lang natin kapag hindi nyo alam basahin yung notes. Dito po, kapag nakakita kayo ng flat before the note, ibig sabihin you have to make that note flat. Kung B ito, mayroong flat, naging B flat. So be aware sa clef na ginamit natin at sa symbol or sa accidental na ginamit before the note. Ito po yung natural na tinatawag. Ibig sabihin nito, imbis na naka-sharp ka dati, naging natural. Yan yung ibig sabihin ng natural. Kung may C-sharp ka sana dito, pagpunta mo dito, natural na. Yan. Sa notes lang siya ginagamit. Sa letters, wala. Next tayo. Yan. Maganda po itong music theory. How to identify, alam nyo na yan, na previous lesson natin. Sa number, yan. Ito ba, minor second, major second. Same with dito. Ayan. Any questions so far? Ang dami nating topic, ano? Mga short topics lang siya, pero yung mastery medyo mahaba. Madaling aralin ang music theory in a sense na kaya mong pag-aralan in one setting. Pero yung mastery, yung memorization ng mga topic na pinag-aaralan natin, medyo matagal. From time to time, kakailanganin ninyo yung mga copies na naka-print outs. And then such time, pag nakasanayan nyo na, kahit wala na yung mga copy, mamememorize nyo na. Ayun. Ulitin ko po, music theory is very easy. Medyo demanding lang siya talaga sa time to master. Nakakaintindihan po ba tayo mga kapatid? So as of now, ang natapos na natin na module ay 4. Bilis, no? Tapos na yung module 1, module 2, module 3, and module 4. But again, and partial of the module 5 kasi yung module 5 natin is chords and basic harmony. But again, asahan ninyo na pagdating ng next session natin, babalikan ulit natin itong mga to kasi spiral. Alam niyo yung spiral, palaki ng palaki. Babalikan natin ulit pero on a larger scale. Mas yung complexity niya mas mahirap. Yan. Babalikan natin lahat ng mga intervals, mga time signature, rhythm, scales. Kasi meron pa tayong mga modes. Yung mga modes natin na Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, and Locrian. Yung mga yon. Mayroon din siyang sinusunod na pattern, modes, na similar doon sa scale. Babalikan ulit natin yung scale pero on a higher level. Kaya I suggest na in between of our sessions, talagang minamaster ninyo lahat ng topic. I can teach everything, pero yung mastery depends on you. I can teach everything in lahat ng kaya kong, ng alam ko in a small or in a very short period of time, pero yung mastery, kayo lang po ang magde-determine po, no? Kaya, you go back with our module, with our topics, with the copies that you have, and i-master po ninyo. There are a lot of exercises available in the internet to master each skills. Yung reading notes, counting the notes, counting rhythm, clapping. So any questions so far? I think I should end with our topic tonight and let's proceed with our discussions. Q&A or brainstorming po tayo kasi tapos na po tayo sa 4 modules at ang music theory ay 5 modules lang siya pero
every time na mag-meet tayo, review and more on drills. Okay, mastery of the topics per module. Sige, I'm now opening the floor for your questions or additional clarification with our topic, or pwedeng you may ask anything for tips for improvement, anong specific area ng music theory ang gusto ninyong i-master. For the note reading and solfege, ay yung binigay po ni Pastor Eric na Staff Wars, malaking tulong po yun. May question po ba kayo mga kapatid? Sa mga hindi pa nag-submit ng kanilang first activity or first assignment, paki-submit na lang po. Pwede pong direkta sa akin, i-PM ninyo. Pwede rin po doon sa Google Drive where you can upload all your works. For our next session, application sa actual na kailangan natin doon sa music team natin, itong mga theory. Gaya ng sinabi ko, iba yung dating kapag alam natin yung music theory. So, alisin natin yung traditional na pag-play natin at pagtuturo natin dun sa ating music team, applying all this theory. Yeah, applying all this theory. Yes, Kuya Louie, for your assignment is the major 7 chord. Yan, major 7 chord. Anong gagawin sa major 7 chord? Kunwari, C major 7. Ano yung formula ng major 7? It's the tonic, major 3rd, perfect 5th, and major 7. O, so, ibibigay mo lang yung components ng major 7. C, E, G, and B. Next, C sharp major 7 hanggang B. C sharp major 7, D major 7, D sharp major 7 hanggang B. And for your assignment number 2, ito po yung pinakita ko kanina. Alright. So kung wala na kayong tanong, mas maaga tayong mag-e-end ngayon. Kasi medyo mabilis lang talaga ang music theory. Mastery lang talaga. Kung wala na kayong tanong, pwedeng pa-open yung ating mga camera at tayo ay mag-picture for documentation. Sa mga hindi pa nag-attendance, mag-attendance po tayo ha. Doon sa ating Google Form. Sige po, picture tayo. Habol po. Alright. In 3, 2, 1. Again, 1, 2, 3. Alright. Okay, sige, I'm giving back the time to Pastor Eric. Baka may announcement po kayo bago po tayo mag-close tonight. Pastor Eric, go ahead. Gumawa ako ng folder sa student files, archives. So doon ko nilagay yung fruit rhythm. At yung sinend nyo po sa GC, naglagay din ako ng copy doon. Tapos kung Ayun. anong pwede natin about music theory na gustong i-share, yung mga may alam na, may mga tawag din, may mga materials din, you can share here na lang yung mga pwede nyo ma-contribute sa archives. Yun lang po. Okay po. Alright. So, the date today is August 26, September 2. On September 9 will be your first quiz. Okay? September 9, for the ladderized and standard students, you have to answer it during our class. And for the for the ibang students, ibang set ng quiz.
Kasi mahirap mag-take home ng quiz na identification or anong bang tawag doon? Yung mga questions na multiple choice kasi baka i-chat GPT ninyo. Ah, pwede naman yun, pero ang ma-assess natin doon is yung capability ni chat GPT, hindi yung capability natin as student. So, may oral quiz tayo. May oral part yung quiz po natin on September 9. Ayan. So, iba yung grading system for the quiz ng mga ibang modes. Iba rin po yung grading system ng mga naka-standard. If you are, kunwari, ang in-enroll mo ay nasa ibang mode, modular, pero you are present on our Zoom sa September 9, you can join yung quiz natin for the standard and ladderized. May advantage po yun kaysa doon sa modular. Kasi more on more on explanation. Ayun yun po yung kaibahan. Hindi kasi tayo pwedeng magbigay ng quiz na multiple choice. Madali lang nilang sagutan yon. Kaya more on higher order thinking skills ng mga quiz kapag mga take home. Ayan. So September 9, so make sure familiarize nyo po yung mga notations natin, the rhythm, lahat ng mga mapag-uusapan natin. Pati yung mga circle of notes at yung mga interval. Medyo marami-rami pati yung formula. Kasi maaaring pakikitaan ko kayo ng note, 4-note chord, tapos sabihin nyo kung anong pangalan ng chord na yon. Ayun. Sige, kung wala na po kayong mga tanong, final answer. Wala na po kayong tanong. To-close na natin. Kung wala na kayong tanong, pasend na lang ng GCash. May tanong daw yung isang estudyante natin kaso nagpaalam siya, hindi maganda yung pakiramdam niya. Yan. Sige, kung wala na, saraduhan na natin ito sa panalangin. Again, maraming salamat po for joining us tonight. Medyo ito yung part na medyo boring kasi more on technicals, kumbaga sa subjects, ito yung math. Isa sa mga iniiwasan, math tsaka science na mga subject na yan. Pero pag na-master natin, mas maganda yung output. In general, sa inyong pagiging musician at sa pag-lead ninyo sa ating music team. Sige po, tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Kami po ay ginabayan niyo sa aming pag-aaral. Salamat o Diyos at kami ay na-refresh at natuto sa mga lessons namin tonight. Lord, kayo po ang patuloy na tumulong sa amin upang magkaroon ng application ang lahat ng mga ginagawa namin. Naniniwala kami na hindi po sayang ang bawat oras na ginugugol namin for the enhancement of our talents and skills because this is what you desire for everyone, Panginoon, to give what is best for you. Salamat, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at ang iba ay magpapahinga, ang ilan makasama namin sa ibang ibayo o Diyos ay may mga gagawin pa. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. You restore our strength na aming gagamitin para sa aming mga activities sa araw ng bukas, o Diyos. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, ang aming mga ministries, ang aming mga churches. Ang MBS, Panginoon, ay pagpalain mo rin upang mas marami pa kaming maabot at matulungan para sa ikalalago ng aming pong ministry. Panginoon, kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, hindi lamang po dahil nag-aaral kami dito sa MBS, ngunit sa lahat po ng aming ginagawa. At higit sa lahat, O Diyos, ay magawa namin ang mga bagay na kaaya-aya at ikararangal mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging pagpapala sa maraming tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Lord, we also desire na very soon ay magkikita-kita po kami at hindi lamang po ang aming mga pag-aaralan ang aming ibabahagi, kundi mga testimonies, mga pagpapala na aming natanggap sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, kayo na po ang patuloy na maghawak ng aming mga buhay, maging ang aming mga plans, ang aming mga desires. We entrust to you. Marami man kaming plano, Panginoon,
but we believe that your plans still prevail sa aming mga buhay. We thank you, Lord, and giving back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, so dyan po nagtatapos ang ating klase. Pastor Eric, wala na po kayong assignment? Magpapaalam na po tayo. Wala na po. Thank you po, Pastor Jeron. Thank you po. Okay, kung wala na po, thank you very much Okay and po. see you next time. Thank you God po. bless po. Good night po. God bless po. Thank you po. Thank you po. God bless po.